Welcome to our online Bible study. Ako po si Pastor Erwin B. Dabanden, muling naghahatid sa inyo ng salita ng Diyos para sa ating kalakasang espiritual. Ang ating pag-aaral ngayon ay hinango ko mula sa Genesis Kabanata 9 na mayroong pamagat na, Bagong Simula, Lumang Puso. Magandang araw sa ating lahat mga kapatid. Ngayong oras, tayo ay mag-aaral mula sa Genesis chapter 9. Ito ay isang napakalalim at makapangyarihang kabanata dahil dito makikita natin ang bagong simula ng mundo, bagong tipan ng Diyos, ngunit lumang problema pa rin ng tao. Pagkatapos ng malaking baha, maaaring isipin ng marami, siguro ngayon magiging mabuti na ang tao. Siguro mawawala na ang kasalanan. Siguro magiging perpekto na ang mundo. Ngunit sa Genesis Kapitulo 9, makikita natin ang isang katotohanan, ang problema ng tao ay hindi lang nasa paligid. Ang problema ay nasa puso. Kaya ang mensahe natin ngayon ay, Bagong Simula, Lumang Puso. Buksan natin ang ating Biblia sa Genesis Kapitulo 9, versikulo 1-29. Genesis Kapitulo 9, versikulo 1-7, 1. At binasbasa ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak at sa kanila'y sinabi, kayo'y magpalaanikan at magpakarami at inyong kalatan ang lupa. 2. At ang takot sa inyo at sindak sa inyo ay mapapasa bawat hayop sa lupa, at sa bawat ibon sa himpapawid, lahat ng umuusad sa lupa, at lahat ng isda sa dagat ay ibinibigay sa inyong kamay. 3. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo, gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. 4. Ngunit ang lamang may buhay, na siya niyang dugo, ay huwag ninyong kakanin. 5. At tunay na hihingan ko ng sulit ang inyong dugo, ang dugo ng inyong mga buhay, sa kamay ng bawat ganid ay hihingan ko ng sulit, at sa kamay ng tao, sa kamay ng bawat kapatid ng tao ay hihingan ko ng sulit ang buhay ng tao. 6. Ang magbubo ng dugo ng tao, sa pamamagitan ng tao ay mabububo ang kanyang dugo, sapagkat sa larawan ng Diyos nilalang ang tao. 7. At kayo'y magpalaanikan at magpakarami, magsilago kayo ng sagana sa lupa, at kayo'y magsidami riyan. Genesis Kapitulo 9 versikulo 8-17, 8. At nagsalita ang Diyos kay Noe, at sa kanyang mga anak na kasama niya, na sinasabi, Siyam. At ako, narito, aking pinagtitibay ang aking tipan sa inyo, at sa inyong binhi na susunod sa inyo. 10. At sa bawat nilikhang may buhay na kasama ninyo, ang mga ibon, ang hayop at bawat ganid sa lupa na kasama ninyo, sa lahat ng lumunsad sa sasakyan pati sa bawat ganid sa lupa. 11. At aking pagtitibayin ang aking tipan sa inyo, ni hindi ko nalilipulin ang lahat ng laman sa pamamagitan ng tubig ng baha, ni hindi na magkakaroon pa ng baang gigiba ng lupa. 12. At sinabi ng Diyos, ito ang tanda ng tipang ginawa ko sa inyo, at sa bawat kinapal na may buhay na kasama ninyo sa buong panahon. 13. Ang aking bahaghari ay inilalagay ko sa alapaap, at siyang magiging tanda ng tipan ko at ng lupa. 14. At mangyayari, pagka ako'y magbababa ng isang alapaap sa ibabaw ng lupa na makikita ang bahaghari sa alapaap. 15. At aalalahanin ko ang aking tipan na inilagda ko sa akin at sa inyo, at sa bawat kinapal na may buhay sa lahat ng laman, at ang tubig ay hindi na magiging baang lilipol ng lahat ng laman. 16. At ang bahaghari ay pasa sa alapaap, at aking mamasdan, upang aking maalaala, ang walang hanggang tipan ng Diyos at ng bawat kinapal na may buhay sa lahat ng lamang nasa ibabaw ng lupa. 17. At sinabi ng Diyos kay Noe, ito ang tanda ng tipang inilagda ko sa akin at sa lahat ng laman na nasa ibabaw ng lupa. Genesis Kapitulo 9 versikulo 18-29, 18. At ang mga anak ni Noe na nagsilunsad sa sasakyan ay si Sem, at si Cham at si Yafet, at si Cham ay siyang ama ni Canaan. 19. Ang tatlong ito ay mga anak ni Noe, at sa mga ito'y nakalatan ang buong lupa. 20. At nagpasimula si Noe na maging mangbubukid, at naglagay ng isang ubasan. 21. At uminom ng alak at nalangop, at siya'y nahubaran sa loob ng kanyang tolda. 22. At si Cham na ama ni Canaan ay nakakita ng kahuberan ng kanyang ama, at isinaysay sa kanyang dalawang kapatid na nang asa labas. 23. At kumuha si Sem at si Yafet ng isang balabad, at isinabalikat nilang dalawa, at lumakad ng paurong, at tinakpan ng kahuberan ng kanilang ama, at ang mukha nila ay patalikod, at hindi nila nakita ang kahuberan ng kanilang ama. 24. At nagising si Noe sa kanyang pagkalango sa alak, at naalaman ang ginawa sa kanya ng kanyang bunsong anak. Ang sumpa sa Canaan 25. At sinabi, sampin si Canaan. Siya ay magiging alipin ng mga alipin sa kanyang mga kapatid. 26.
At sinabi niya, purihin ng Panginoon, ang Diyos ni Sem. At si Canaan ay maging alipin niya. 27. Pakapilan ng Diyos si Yafet. At matira siya sa mga tolda ni Sem at si Canaan ay maging alipin niya. 28. At nabuhay si Noe pagkaraan ng baang gumunaw ng 350 taon. 29. At ang lahat ng naging araw ni Noe ay 950 taon at namatay. Ano ang sabi ng talatang 1? At binasbasa ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak at sa kanila'y sinabi, kayo'y magpakarami at inyong kalatan ang lupa. Pansinin ninyo ito. Pagkatapos ng baha, hindi galit ang unang salita ng Diyos, hindi sumpa, hindi rejection. Kundi, pagpapala. Mga kapatid, napakaganda nito. Ang Diyos ay Diyos ng bagong simula at ng bagong pag-asa. Hindi ka iiwan ng Diyos, sasamahan ka niya para muling makabangon. Kung ginawa niya kay Noe, gagawin din yan sa atin dahil parehas ang tingin ng Diyos sa lahat ng tao nilikha niya tayo ayon sa kanyang wangis. Hindi ibig ng Diyos na nagdurusa ang kanyang kalerawan. Magpakarami kayo at punuin ninyo ang lupa. Parang narinig na natin ito, tama? Dahil halos pareho ito ng Genesis Kapitulo 1 versikulo 28 kay Adan at Eva. Bakit? Dahil si Noe ay parang bagong Adan. Bagong mundo. Bagong simula. Bagong pagkakataon. Mga kapatid, minsan akala natin tapos na tayo dahil sa failures natin. Pero ang Diyos marunong magbigay ng bagong simula ng isa pang pagkakataon. Maaaring bumagsak ka, nasira buhay mo, nagkamali ka, nagkasala ka, at nawalan ka ng direksyon. Pero kaya kang buhayin muli ng Diyos. Maaari kang bigyan ng bagong simula, ng bagong pag-asa. Huwag ka lang bibitaw sa Diyos. Ang Diyos ay puno ng sorpreses sa ating buhay, magtiwala at maghintay ka lang. Ano ang ibig sabihin nito sa atin? May mga tao rito, spiritually dry, pagod, discouraged, at pakiramdam nila wala ng pag-asa. Pero tandaan mo, kung may Genesis siyam pagkatapos ng baha, may bagong simula rin ng Diyos para sa iyo. Ano ang sabi ng talatang 6? Ang magbubo ng dugo ng tao, sa pamamagitan ng tao ay mabububo ang kanyang dugo, sapagkat sa larawan ng Diyos nilalang ang tao. Napakahalaga nito. Bakit mahalaga ang buhay ng tao? Hindi dahil mayaman siya, hindi dahil sikat siya, hindi dahil educated siya, kundi dahil ginawa siya ayon sa larawan ng Diyos. Ano ang ibig sabihin ng larawan ng Diyos? Ibig sabihin ay, may dignidad, may halaga, may moral responsibility, at may kakayahang kumilala sa Diyos. Kaya seryoso ang pagpatay. Dahil kapag sinira mo ang tao, sinisira mo na rin ang larawan ng Diyos. Ano ang ibig sabihin nito sa atin? Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, laganap ang violence, abortion, hatred, murder, abuse, at oppression. At minsan kahit salita natin nakakapatay. May mga taong dinudurog natin, minamaliit, sinisira ang pagkatao. Pero tandaan natin, bawat tao ay may dignidad sa harap ng Diyos. Practical na hamon sa buhay natin. Paano mo tratuhin asawa mo, anak mo, kapatid mo, kaaway mo, kung tunay silang larawan ng Diyos? Ano ang dapat gawin? Ito ang sentro ng chapter. Ang salitang tipan o covenant ay paulit-ulit na binanggit. 11. At aking pagtitibayin ang aking tipan sa inyo, ni hindi ko nalilipulin ang lahat ng laman sa pamamagitan ng tubig ng baha, ni hindi na magkakaroon pa ng baang gigiba ng lupa. 12. At sinabi ng Diyos, ito ang tanda ng tipang ginawa ko sa inyo, at sa bawat kinapal na may buhay na kasama ninyo sa buong panahon. 13. Ang aking bahaghari ay inilalagay ko sa alapaap at siyang magiging tanda ng tipan ko at ng lupa. Napakagandang pangako. Hindi ibig sabihin wala nang baha kailanman. Kundi, hindi na muling jijibay ng Diyos ang buong mundo sa pamamagitan ng baha. Ano ang ibig sabihin ng bahaghari? Pangunahing kahulugan, ang literal na kahulugan ng salitang ito ay pana, bow and arrow, o ang sandata na ginagamit ng mga sinaunang mandirigma sa pagpana. Simbolismo, sa lumang tipan ng Biblia, gaya sa Genesis Kapitulo 9, ang keshet ay tumutukoy sa panang pandigma ng Diyos. Ngunit dahil ang arko nito ay nakaturo paitaas, palayo sa lupa at walang palaso, ito ay sumisimbolo sa kapayapaan. Ipinapakita nito na ibinaba na ng Diyos ang kanyang sandata bilang tanda ng kanyang pangako at tipan na hindi na niya lilipulin ang mundo sa pamamagitan ng baha. Ibig sabihin, tapos na ang digmaan ng paghuhukom. Ano ang ibig sabihin nito sa atin? Tuwing nakakakita tayo ng bahaghari, huwag lang nating isipin, ang ganda naman. Sa halip ay alalahanin natin, tapat ang Diyos, maawin ang Diyos, at tumutupad ang Diyos sa kanyang salita. Mga kapatid,
Maraming tao, hindi tapat, madaling mangako, at madaling bumitaw. Pero ang Diyos hindi kailanman sumisira ng kanyang tipan. Kapag sinabi ng Diyos gagawin niya. Ano ang ibig sabihin nito sa atin? Tuwing nakakakita tayo ng bahaghari, huwag lang nating isipin, ang ganda naman. Sa halip ay alalahanin natin, tapat ang Diyos, maawin ang Diyos, at tumutupad ang Diyos sa kanyang salita. Mga kapatid, maraming tao, hindi tapat, madaling mangako, at madaling bumitaw. Pero ang Diyos hindi kailanman sumisira ng kanyang tipan. Kapag sinabi ng Diyos gagawin niya. Dito nagiging shocking ang story. Pagkatapos ng revival, pagkatapos ng miracle, pagkatapos ng kaligtasan, ano nangyari? Nalasing si Noe. Sa talatang 21, ito ang sabi. At uminom ng alak at nalangop at siya'y nahubaran sa loob ng kanyang tolda. Mga kapatid, ito ang katotohanan kahit ang matuwid na tao ay mahina pa rin. Si Noe ay tinaguri ang preacher of righteousness, survivor ng baha, taong sumunod sa Diyos. Pero bumagsak pa rin. Mahalagang aral sa atin. Walang tao ang sapat ang sariling katwiran. Kahit gaano ka katagal sa church, pwede ka pa ring matukso, pwede ka pa ring bumagsak. Kaya kailangan natin magbantay, magpakumbaba, at umasa sa Diyos araw-araw. Ano ang ibig sabihin nito sa atin? Minsan pagkatapos ng spiritual victory doon tayo pinakadelikado. Pagkatapos ng camp, retreat, revival, fasting, at successful ministry, akala natin malakas na tayo. Pero tandaan, ang laman ay mahina. Genesis Kapitulo 9 versikulo 22 hanggang 23, 22. At si Ham na ama ni Canaan ay nakakita ng kahuberan ng kanyang ama at isinaysay sa kanyang dalawang kapatid na ng asa labas. 23. At kumuha si Sem at si Yafet ng isang balabad at isinabalikat nilang dalawa at lumakad ng paurong at tinakpan ng kahuberan ng kanilang ama at ang mukha nila ay patalikod at hindi nila nakita ang kahuberan ng kanilang ama. Nakita ni Ham ang kahuberan ng kanyang ama. Pero sina Sem at Yafet, tinakpan nila si Noe. Napakalalim ng ibig sabihin nito. Ham versus Sem at Yafet. Si Ham, naglantad, nagpahiya, walang galang. Sina Sem at Yafet, nagtakip, nagbigay dangal, at nagpakita ng respeto. Ano ang ibig sabihin nito sa atin? Anong klaseng tao tayo? Kapag may kahinaan ng iba, ikinakalat ba natin? Chinichismis ba natin? At pinapahiya ba natin? O tayo ba yung nagre-restore, tumutulong, at nagtatakip ng may pag-ibig? Ibig sabihin nito sa ating simbahan. Napakadaling maging judgmental, madaling humatol, critical, madaling pamuna, at destructive, mapanira. Pero ang tunay na spiritual maturity, marunong mag-restore. Ito ang buong mensahe ng Genesis Kapitulo 9. Kahit na nilinis na ang mundo, nawala na ang dating generation ng mga makasalanan at nagkaroon na ng bagong simula, ang kasalanan ay nandyan pa rin. Bakit? Dahil ang problema ay nasa puso. Ito ang katotohanan. Hindi sapat ang bagong environment, bagong system, at bagong society. Kailangan ng bagong puso. At dito natin makikita ang pangangailangan kay Jesus. Christ-centered message. Si Noe ay hindi sapat na tagapagligtas. Ang arka ay hindi tunay na kaligtasan. Ang parusa ay hindi tunay na solusyon sa problema ng kasalanan. Ang baha ay hindi sapat na solusyon. Ang parusang kamatayan ay hindi sagot sa problema ng droga. Ang tunay na sagot ay si Kristo. Dahil si Kristo hindi lang naglilinis ng mundo, nililinis rin niya ang puso. Ito ang pahayag ni Jesus sa Mateo Kapitulo 15 versikulo 16 hanggang 20, 16, at sinabi ni Jesus, pati ba kayo'y wala ring pangunawa? 17. Hindi ba ninyo nalalaman na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at pagkatapos ay idinudumi? 18. Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Iyan ang nagpaparumi sa tao. 19. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan, at paninirang puri. 20. Iyan ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos. Si Jesus ang mas dakilang arka. Sa panahon ni Noe, ang nasa loob ng arka ay naligtas. Ngayon, ang nasa kay Kristo ay ligtas mula sa hatol ng Diyos. Conclusion. Mga kapatid, ang Genesis Kapitulo 9 ay kwento ng bagong simula, tipan, awa, at pati rin ng kahinaan ng tao. At ipinapakita nito hindi sapat ang panlabas sa pagbabago. Kailangan natin ng binagong puso, transformed heart.
Pakiusap sa atin. Maaaring matagal ka ng relihiyoso, matagal ka ng nagsisimba, at marami ka ng alam sa Biblia. Pero ang tanong, nabago na ba ang puso mo? Kaya nga marami pa rin tayong nakikita, kahit matagal na sa simbahan ay hindi na bago ang ugali. Kahit mayroon na siyang bagon kapaligiran, lumang puso pa rin ang tao. At tanging ang Diyos lamang ang kayang magbigay ng bagong puso sa pamamagitan ni Jesus. Closing Prayer. Panginoon, salamat sa iyong salita. Salamat dahil ikaw ay Diyos ng bagong simula. Turuan mo kaming mamuhay ng may kabanalan, paggalang, at pananampalataya. Baguhin mo hindi lamang ang aming paligid kundi ang aming puso. At tulungan mo kaming matagpuan ang tunay na kaligtasan kay Kristo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.